Water of its own, it had to be imported. The streets were full of slums, unemployment was rampant. Imagine waking up in a country that almost nobody believed could survive. A tiny island, smaller than many cities in the world. No oil, no gold, no farmland to feed its people. Not even fresh water of its own, it had to be imported. The streets were full of slums, unemployment was rampant, racial tensions simmered, and gangs often fought in the alleys. This was Singapore in the early 1960s. And then, one man looked at this fragile, divided society and declared that it would become a modern global city, respected by the world. His name was Lee Kuan Yew. At that time, even his closest allies weren't sure if he was dreaming too big. But within one generation, Singapore would transform from a struggling colony into one of the richest, safest, and most admired countries on earth. This is the real story of how Lee Kuan Yew transformed Singapore into a global hub. When Lee Kuan Yew became Singapore's first prime minister in 1959, the island was still under heavy British influence. The British had used Singapore as a naval base and a trading outpost, but they were pulling back, leaving behind a vulnerable, underdeveloped state. Most people lived in poor housing. Unemployment was sky high. Riots fueled by racial and political differences erupted often. The Chinese, Malays, and Indians who made up the population were divided, and resentment boiled under the surface. To make matters worse, Singapore had no natural resources. No oil like its neighbors, no rubber plantations like Malaysia, no tin mines, no large rivers for hydroelectric power. Just swampy land, overcrowded slums, and a desperate population. Many people looked at Singapore and said, "This place is doomed." But Lee Kuan Yew was not the kind of leader who accepted doom. He had studied law at Cambridge, seen how institutions could shape societies, and he understood that survival depended not on what Singapore had, but on what it could build. He believed that with discipline, good governance, and the right strategy, this little island could achieve something that history books would record forever. Yet fate... Good governance! Ano po? Leadership, ano ba? Siyempre, pag good governance, anti-corruption. Ang pinaka-malupit na ginawa ng Singapore. Mas kalunos-lunos po nang hindi hamak ang sitwasyon ng Singaporeans noong 60s kumpara sa ating mga Pilipino. Ano po? 60s ba? 2 taon na ako noon na. Oh, 2 taon. Pero tayo, nabigyan na tayo ng pagkakataon eh. Kasi 1945 pa lang, no, 46, July 4, no, 1946, abay, ang Pilipinas po ay malaya na. Ano po? Malaya na. Eh so, mabirang pati. Sa ngayon, abay, bongga-bongga na po yung Singaporeans. Mga condominiums ng kanilang mga tinitiran at ang kanilang mga buhay-buhay ay talaga namang, suwabing-suwabi na po. Eh, tayo mga Pilipino, palubog na palubog. Oh, sa kumunoy ng kahirapan. Ano bang ginawa ni Lee Kuan Yew para sa Singapore na hindi naman nagawa nung ating mga nagpapakilalang mga leader ko, no? No? Ay, nako. Sandali, ha? Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Sa Luzon, Visayas, Mindanao.
Puwersa 99.9% Itzapuera. Tayo po yun. Ha? Nasa atin ang puwersa. Bakit tayo Itzapuera? Ang bihira ng tanong. Ano ang nakakawindang? Hindi po ba? Well, anyway, kung pa rin po nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po. Lamang PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ako po, founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ang akin pong adhikain ay pagpatuloy ang naunsyaming himagsikan. Ang adhikain po na ating mga ninunong katipuneros sa pangunguna ni Gat Andres Bonifacio na gugunitain na naman po natin. Ang kanyang araw ng kamatayan, Bonifacio Day. Tama, kamatayan kasi Mayo ipinanganak si Gat Andres Bonifacio Ano po? Siya ay nabudol-budol. Siya ay naisa ng Campo Aguinaldo. Ano po? So ipagpapatuloy po natin yung kanilang mga inumpisahan na pangarap Pinoy. Mga pagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Apo, yan pong mitin at adhikain. Ito pong ating himagsikan 2028 halalan. KKK, ang original Katipunan, di ba? Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Itong ating 2.0 naman, katarungan, kapayapaan, kaunlaran. Sapagkat ala pong kaunlaran kapag wala pong kapayapaan. At walang kapayapaan pagka walang katarungan. At walang katarungan hanggat ang uso na hukuman sa ating bayan ay kabuktutang hukuman, palakasan ng mga traidor at kawatang kuno ay mga politicians. Tama po ba? Tama, mali. Tama po yun. So, ano ba ang diskarte? Dali mo na bago lahat, mga luma ay dapat palitan na natin sa 2028. Ano po? Mahirit na suporta. Dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Paki-like. Paki-share. Para mas marami po tayo may mumulat sa ating mga kapwa. Kahanay sa Puwersa 99.9% sa pera. Ano po? At mag-subscribe na rin po kayo. Libre lang naman babigay nyo na sa akin yan. At wala kayong nisingkong duling na alalaning babayaran. Sabay pindot na rin po yung notification bell. Nang sa ganun ay updated po kayo sa atin pong mga gagawin pagmumulat. No po? At syempre, pag ni-like, share po ninyo, nag-subscribe kayo, ako naman ay magkaroon ng biyaya na pantustos naman dito po sa ating pro bono na pagmumulat, na advokasya, na dakila at dalisay, at panigurado, kapaki-pakinabang po para po sa halos lahat tayo sa Puwersa 99.9% sa pera, kung hindi man tayong lahat ay makikinabang. Ano po? Okay, so ito na po, alamin na po natin ang nagdudumilat na katotohanan kung paano po diskarte ginawa na ito pong si Lee Kuan Yew sa Singapore. Okay, so come on Mr. umiiyak si Lee Kuan Yew. Umiiyak chill ka lang, relax ka lang. Lakas ka naman, may hinakalaban. Go, come on, Lee. Lee ka na, Lee. Independence wasn't achieved in triumph, it was forced upon them with bitterness and fear. Lee Kuan Yew appeared on national television, tears streaming down his face, as he told the people, "For me, it is a moment of anguish. All my life, my whole adult life, I have believed in merger and unity of the two territories. In that moment, Singapore stood alone, weak, defenseless, and unwanted. Think about that. A country that didn't even want to be independent, suddenly cut off, with no natural resources, no army, no allies to lean on. How do you survive when even your neighbors doubt your future?
This was the spiral of suspense that Lee and Singapore faced. And yet, Lee Kuan Yew did not crumble. So nakita nyo, biglang parang naiwan sa ere ang Singapore sapagkat yung merger nila with Malaysia nabuwag. Kumbaga pinutol yung umbilical cord. Po. Ang inaasahan nilang mga natural resources magmumula sa Malaysia. Singapore alay. Tubig wala. Pagkatapos after a while, iniwanan na rin sila ng British, hindi na sila, binitawan na rin sila, binigyan sila ng independence. Pati yung army ng British nagsipaglargahan na. So, napaiyak si Lee Kuan Yew, pero, hindi siya sumuko Ibay talaga, So, tingnan natin, ano bang kahindik-hindik na ginawa ni Lee Kuan Yew pagkatapos ng episode na yon. He turned this forced independence into a fire that fueled his vision. He decided that if Singapore couldn't rely on natural resources, it would rely on human resources. If it couldn't depend on a large domestic market, it would plug itself into the world as a hub of trade, finance, and investment. If it couldn't overpower its neighbors with military might, it would... So, malinaw po, di po ba? Nangyari dito, may dry skin pa. Patalastas ito. Pero habang nagpapatalastas ito, malinaw, Sa sarap ng cheese at crunch, sasarap ang break mo. Basta break time, yung patalastas, It would outsmart them with creating the Asian hub for currency trading by Diba? Sabi niya, kung hindi tayo makakapag-rely sa ating natural resources, dali muna, medyo ritukihin natin yung sentido ko muna yun. Kung wala tayong natural resources na maasahan, meron naman tayong human resources. Diba? Human resources. At aasa sila doon sa mga foreign investors. Pero para kanilang maingganyo, mahikayat, kumbaga, kailangan bigyan muna nila ng peace of mind itong mga foreign investors para pagkatiwalaan sila. So, ano ang discarding Lee? Panorin natin. Creating the Asian dollar market. With favorable regulations and taxes, he attracted banks and traders. From then on, Singapore wasn't just a manufacturing and shipping hub, it was a financial powerhouse. But there was a cost. Lee Kuan Yew was known for being strict, even authoritarian. The press was tightly controlled. Opposition politicians were harassed or jailed. Strict laws governed behavior, from chewing gum bans to harsh punishments for crime. To many in the West, this looked like dictatorship. But to Lee, it was necessary. He once said, if you are going to govern a country, you must have discipline. The alternative is disorder and ruin. Many Singaporeans accepted this trade-off. They gained safety, stability, jobs, housing, education, and rising incomes. In exchange, they lived with fewer political freedoms. For them, it was worth it. By the 1980s and 1990s, Singapore had completed its transformation. The skyline filled with modern skyscrapers. Banks from New York, London, and Tokyo had their regional headquarters there. Electronics, petrochemicals, shipping, and finance drove the economy. Per capita income, once among the lowest in Asia, was now among the highest. Singapore became known worldwide as a symbol of efficiency, cleanliness, and prosperity. And all this was achieved without the natural wealth that many of its neighbors enjoyed. When Lee stepped down as Prime Minister in 1990, Singapore was firmly on the map as a global hub. He continued to serve as senior minister and later minister. Matindi po yung anti-corruption action ng kanila pong People's Action Party. So ginawa ni Lee Kuan Yew, di po, kanyang kinutsaba ang mga Singaporeans, ang mga mamalaga rito, magtulong-tulong tayo. Ito gawin natin, ha? Ito gawin natin. Kailangan
sama-sama nating panagutin ng mga kurakot. No, ha? Stricto ang ating mga batas rin. Kailangan may patupad natin yung mga batas. Ano po? At syempre, kailangan nasa likod namin kayo. Unang-una, abay kailangan yung ipagkatiwala ang inyong mga sagradong boto sa mga miyembro ng ating action party. Diba? People's Action Party. Para masagawa natin, maihain natin yung mga panukalang kinakailangan, no, para mapatatag ang ating ekonomiya. Ang mga housing units na provide sa mga mamayan, edukasyon, lahat-lahat na. Siyempre, pag walang korupsyon, nandun yung kwarta. No? At nandun yung tiwala ng mga foreign investors. May mga regional offices, ang mga bangko, lahat ng mga malalaking negosyo sa Singapore. Kasi alam nila na hindi maaaring bardaguling, babuyin yung kanilang puhunan ng mga counterpart nila na Singaporean. No? Gamitin ang batas laban sa kanila. Hindi. No? Bagkos, yung batas, kumbaga, matibay, Doralex, Sedlex. Kahit na yung Singaporean, nabibitay pagka lumabag siya sa batas, ha? Magtapon ka ng chewing gum niya sa kali, dumura ka lang eh. Diba? Meron pang nagtapon ng, yung mekaniko, nagtapon ng langis doon sa kanang ilog. Nabitay. Hindi lang yung mekaniko, pati yung may-ari mismo ng bus company. Pambira. Pero, bakit nga ba matatag ang pagpapatupad ng batas sa Singapore? Well, for one thing, ang Singapore po ay bumuo ng Corrupt Practices Investigation Bureau. CPB. Corrupt Practices Investigation Bureau. Alam niyo po, itong Corrupt Practices Investigation Bureau, ang galing tulad po nila dito sa atin, ito pong Office of the Ombudsman. Independent po yun, di ba? May constitutional body po ang Office of the Ombudsman. Ibig sabihin, hindi po pwedeng sibakin. No, ha? Yung po mga empleyado ng Office of the Ombudsman, maliban na lang kung sa pamagitan ng impeachment. Ano po? Hindi pwede sibakin na presidente. O kung sino man sa gobyerno. Pero alam naman po natin ang nangyari kay Karandang. Di po ba? Siya po ay overall Deputy Ombudsman. Luzon, Visayas, Mindanao. Anong ginawa sa kanya? Sinibak. Sino sumibak sa kanya? Si Digonggong. Bakit siya sinibak? Kasi, nakakuha ng dokumento galing sa AMLAC. Ito si Karandang, na may dumaang bilyones na pera sa mga joint account ni Digonggong at ni Sara Duterte. So, ang ginawa niya, kahit wala siyang karapatan, sinibak niya. Kahit sabi ng Korte Suprema, hindi mo kayang gawin yan. Sabi niya sa Korte Suprema, bakit? May pulis ba kayo? May militar ba kayo? May death squad ba kayo? So, wala magawa yung ating Korte Suprema. Sumakay na lang sila. Hindi po ba? Dito po, hindi po pwedeng pakialaman ng mga politician, ito pong Corrupt Practices Investigation Bureau ng Singaporean. Lalo na, yung mga politiko po nila na nasa poder, pinangungunan ni Lee Kuan Yew. Diba? So, ayaw ni Lee Kuan Yew na gamitin yung kanilang poder para pagnakawan ng Singaporean. Kasi yung kanyang covenant sila ay koloni pa lang ng Great Britain, noong 1959, kasi ginawal sa kanila ang kanilang independence 1965 pa diba? Koloni pa lang. Siya ang kauna-unang Prime Minister. Yun na ang kanyang covenant with the Singaporean people. Lahat ng apat na mga grupo, mga lahi, nandun yung mga Malays, nandun yung mga Inchik. Yung Inchik yata, dalawang grupo May Mandarin,
ano ba yung isa? Pagkatapos may mga Indians pa, no? So ginawa niya nga doon sa mga housing unit, mix, no? Patayo siya ng isang housing unit yan, mga condominium, no? Pinagsama-sama yung mga iba't ibang lahi para magkaroon sila ng rapport, no? Magkaroon ng camaraderie at magkasundo-sundo po sila. At talaga naman magkakasundo-sundo kung ang mga mamayan, pantay-pantay ang pagtingin mo, di ba? Hindi po pwede yung isa konti lang pagtingin mo, isa nagdudumilat ang pagtingin mo. Diba? So, ibig sabihin, kahit na diktadorya po, may pagka-diktadorya po gobyerno nila eh. Di po ba? Pero mas demokratiko pa sila na may tuturing kaysa atin din sa Pilipinas. No? Malawigin lang po natin ng konti. Ito pong Corrupt Practices Investigation Bureau ng Singapore. Ito rin po yung gustong tularan ng ICI. Kung yung independent o yung constitutional body, ombudsman, sa Ligang Bayan, COA, maging ang Korte Suprema, hindi independent eh. Nasisindikato ng gobyerno, lalo na ng ungas yung nasa executive branch, tulad ni Gloria Macapagal Arroyo, tulad ni Ferdinand Marcos noong primero, Gloria Arroyo, Karma Digong, pag gusto na sindikatuhin ng gobyerno, nagagawa na sindikatuhin, kahit wag ka mag-deklara ng martial law eh. Pwede sila mag-astang hari eh. Hindi po ba? Bakit ka mo? Bakit ka mo? Naisip niyo ba kung ano talaga ang problema sa ating bayang Magilyo? Malamang hindi. Sapagkat di naman ito tinuro sa ating mga panahon eh. Hindi tayo iminulat sa tunay na anyo, hugis, at kulay ng demokrasya. Opo. Pero mind you, bago po isinilang ng isang Lee Kuan Yew sa Singapore, meron na po tayong Gat Andres Bonifacio. Isinilang siya noong pa pong 1863. Ano po? 1863. Sinilang ang Gat Andres Bonifacio. At bagaman ala pa pong internet noon, kumbaga hindi katulad ngayon nasa fingering na lang kailangan natin gamitin, nasa palad na natin ang buong mundo noong araw. Hindi. Pero dahil si Gat Andres Bonifacio ay kumbaga uhaw na uhaw sa kaalaman, siya lang po nagtuturo sa kanya sarili, nag-i-educate. May mga libro po siya, katulad ng French Revolution, yung mga demokrasyang pagkilos, yung Age of Enlightenment, yung mga presidente sa Amerika, meron po siya. Nag-aral niya mabuti. Kung kaya, nung kanila po itinatag, ito pong kataas-taasan, kagalang-galang katipunan ng bayan, noong pong 1892, 130 years ago, meron po tatlong layunin na inukit sa kanilang manifesto. Una, makapagtatag ng malayang bayan, demokrasya ala Amerika na bayan. Palawakin lalo ito pong sangguniang balangay. Parang mga People's Assembly. Kumbaga sa Amerika, ang counterpart riyan, yung mga town hall meeting. At yung pangatlo, ipairal ang hukumang balangay. Trial by jury of the people. Jury justice system. Kung kaya ang ating mga ninuno, siyempre, ginanahan na sumali kahit na buwis-buhay ang laban. Gamit nila ay tabak at sibat lang, lumaban po sila para sa ating kapakanan, karapatan at kinabukasan. At sila ngayon nagtagumpay. Ano po? Tagumpay. Ang kaso, Pinas lang.
pinaslang po si Gat Andres Bonifacio. No? At kasama sa pagpaslang kay Gat Andres Bonifacio, namatay din ang pangarap Pinoy na makatarungan at makataong lipunan batay sa isang malayang bayan, powered by Sangguniang Balangay at Hukumang Balangay. Jury of We the People Justice System. 3 beses po na namatay ang ating pong pangarap Pinoy. Noong po pinaslan si Gat Andres Bonifacio ng Campo Aguinaldo, nagkaroon po ng 1898 Malulos Constitution. Sa puwera po, ipinagkait doon sa konstitusyon na yon ang karapatan sa trial by jury, which is the epitome of democracy, ang kambaltuko ng demokrasya, ang karapatan ng hukuma ng mga mamayan sa hukuman trial by jury upang huwag masindikato ang buong gobyerno. Di lamang po yun. Sa preamble po ng 1898 Malulos Constitution nakalagay, we, the representative of the Filipino people. Hindi nga we the people eh. So doon pa lang makikita mo na diktadorya. So inuulit ko again, sa Bill of Rights ng 1898 Malulos Constitution, ipinagkait na po ang hukuman trial by jury, ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya, kambaltuko ng demokrasya, the epitome of democracy. Sa pangalawang pagkakataon, nagsigaw o sumigaw, ito po si Manuel L. Quezon. I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by the Americans. Paano nagagawa ng Amerikano to run their government like heaven? Sa original na teksto ng 1787 United States Republican Constitution, nakaukit ang karapatan sa trial by jury ng mamamayan. Ito po ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. In fact, wala pong ni isa sa mga delegado sa Philadelphia Convention ang may naiisip ipapalaman sa kanilang ililimbagin na konstitusyon. Bukod na lamang sa isang probiso, dapat naroon ang karapatan sa trial by jury ng mga mamamayan sapagkat ika nga ng isang founder din. Tanong niya kay Thomas Jefferson, Sir Thomas, katakot-takot na poder ng ating binibigay sa ating Pangulo. Paano kung mas ungas ba ito kaysa kay King John o King George? Si George na pala hari noon, mga panahon yun. Sabi niya, huwag ka mag-alala. Sapagkat aking pinagpapalagay na hukuman trial by jury pa lamang ang angkala. Bukod tanging angkala na naisip na ng tao pang rendahan ng alinmang gobyerno sa mga prinsipyo ng saligang batas na ito. At como meron pag po may mga agam-agam, hindi ho lahat ng estado agad na pumirma doon po sa kanilang saligang batas. Minarapat po noong 1791 ng isang George Madison, George nga ba first name noon, na maghain ng amenda. First 10 amendments to the U.S. Constitution, Bill of Rights. At prominente po doon yung the right to keep and bear arms. Po. At yung pong 3 proviso na pinatingkad lalo ang karapatan sa trial by jury, yung 5th, 6th, and 7th Amendment. Po. At dinagdag pa doon yung 10th Amendment kung saan nakalagay anumang poder na hindi inatan sa balikat nino man sa pamahalaan, reserbado para sa estado at sa mga mamamayan. Kaya hindi po nila maaring labagin kahit nasa 10 lang po yung Bill of Rights ng mga sapagkat ang nagdidesisyon
kung nilabag ang batas ng kahit na sinong traidor na naghahari-harian sa pamahalaan, hindi sila na mga naghahari-harian tulad ng meron tayo sa Pilipinas. Kundi mga mamaya Amerikano. Dito sa ating bansa, mga kawatan at traidor sa pamahalaan na kuno ay politician ang nagnanakaw. Sila ang nag-iimbestiga. Sila din ang nagpo-prosecute. Sila din ang umuhusga. Abay, kung hindi malaking katarantaduhan ang kabuktot na hukuman tribal palakasan ng mga traidor at kawatan sa ating bayan, ano tawag mo doon? Di po ba? Ang siste sa pangatlong pagkakataon po, Pinas lang na naman ang pangarap Pinoy na makatarungan at makataong lipunan. Pinas lang ng mga naghari-harian, naglidir-lidiran, matapos magtagumpay ang EDSA People Power. Binago sa Ligang Batas, 1987 Constitution na ang ipinairal, ngunit katapwat subalit, mga ungas pa rin po yung mga daputang framers. Patuloy po na ipinagkait ang karapatan sa jury of with the people justice system sa ating mga soberanong mga mamayang Pilipino. Idinagdag pa po nila yung pong Autonomous Region of Muslim Mindanao at yung Cordillera Administrative Region na lalo na dumami yung mga naghari-harian at yung mga kawatan na hindi mapapanagot sa hukuman tribal palakasan. Idinagdag din nila yung local government autonomy na nung ipinanganak, mas dumami lalo ang mga naghari-harian na mga mayors, including Carmadigong. Nagtatag pa ng Davao Death Squad. At hindi mo mapapanagot sapagkat kontrolado po niya ang hukuman tribal palakasan sa Davao. At naging Pangulo pa, lalo nagka-leche-leche ang buhay natin mga Pilipino. Hindi po ba? At lahat pong iyan, ang sani at dahilan ay yung pong demokrasya natin na ginawa nilang Juan. Hindi katulad nung ginawa ni Lee Kuan Yew. Ano po? And so, mga kapwa ko, soberanong mga mamayang Pilipino, ang susi para makamtan ang pangarap natin mga ninunong katipuneros, makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan sa pamagitan ng isang malayang bayan, demokrasya ala Amerika, powered by jury of with the people justice system. Nasa kamay po nating puwersa, 99.9% sa puwera. Sa pagkakataong ito, hindi na po isang lihim na organisasyon ang ating dapat na itatag. Bagkus, isang lutang na partido KKK 2.0 demokratiko, political party na pambansa. Ano po? Kung saan ang pangunahin po natin plataforma, ipairal sa bansa, amendahan ang Bill of Rights, pagkunin ang pamukpok katarungan sa kamay ng mga traidor at kawatang punoy politician at ilagay sa kamay ng mga soberanong mga mamayang Pilipino. Ang ating pong mga kandidato ay dapat magmumula po sa ating hanay. Hanay ng puwersa, 99.9% sa puwera. Lahat po tayo ay may karapatan na tumakbo. At huwag nating hayaang babuin ng mamuli ang resulta ng halalan ng kumulikutong. Gamitin po natin ating poder, citizen's arrest. Damputin po natin yung mga hinayupak na litisin sa luneta at patawan ng kaukulang parusa kung kinakailangan. And so, wala din po tayo dapat ipangamba sapagkat ang ating mga kandidato
Kailangan pumirma ng covenant. Kung saan nakaukit po doon na ang unang plataforma na dapat niyang ihain sa Senado, kung siya pwede matapos sa Senado, atin siya na inuplok sa Kamara o kaya sa Konseho, sa kunyang panlunsod, sa kunyang bayan, sa kunyang panlalawigan, ang jury of with the people justice system. At kapag hindi po niya ginawa yun sa reasonable period of 90 days, pagkatapos po nang siya ay umupo na, naluklok na sa pwesto, kailangan niya po magbitiw sa pwesto. Maging yun man na hindi niya ginawa, pwede po natin gamitin. Ito pong pinirmado niya kasunduan para maghain sa Korte Suprema ng mandamus petition para siya ay makatalsik sa pwesto. Tayong pwersa 99.9 sa pwera din po ang tatayong makinarya politika. Tayo bubulong-bulong sa ating pong mga kakilala, kaibigan, maging mga kaaway sa ating pong Facebook, ating pong ikalat ang himagsikan 2028 halala. Ang Juror KKK 2.0 revolusyon. Gamit ang tigil-tigisa po natin sa namakmak na sagradong boto, bawiin po natin ang pamahalaan sa mga traidor at mga kawatan na kuno ay politician na namumugad sa mga kandidato ng administrasyon at ng oposisyon. Ibasura po natin ang mga yun. Ang ating pong pagdaanan nating titiisang sagradong boto ay yung pong solusyon. Ang Team Juror Advocate Candidate 2028. Tularan po natin ang ginawa na isang Lee Kuan Yew sa Singapore. At bibigyan pugay po natin ang buwis buhay na pinaglaban na ating pong mga ninunong at tipunero. So atin po ipagpapatuloy ang naunsyaming himagsikan. This time, hindi na po sibat at tabak, bagkos isang sagrado ng boto na lang po natin, ballpen at balota, ang ating pong armas na gagamitin. Paano po? Dapat lang juror ka. Pero po nyo lagi nakanta maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixubit, kinapit na galing po naman. PhD Public Administration, Honoris Causa. Pag-share, like, at mag-subscribe sa ating YouTube Juror Advocacy channel. Ano po? May God bless us all. May God bless Philippines. Tandaan po natin, ang susi hawak natin. Isang sagradong boto lang po ating punan. Babawiin natin ang pamahalaan sa mga traidor at kawatan na kuno ay politicians.